Mayroon akong sasabihin sa inyo na magpapabago ng boxing history. Oktubre 29, 2025, isang press conference. At sa harap ng mga kamera, pinubukas ni Manny Pacquiao ang kanyang bibig at nagsalita ng mga salitang hindi inaasahan ng kahit sino. I'd love to have another fight, a rematch with Floyd Mayweather. Sandali lang, narinig niyo ba yan ang tama? Ang Pacman, sa edad na 46, ay nag-challenge ulit sa taong tumalo sa kanya ng kontrobersyal noong 2015. Ang laban na iniwan tayong lahat na may tanong. Ang laban na hindi pa tapos. Alam niyo ba kung gaano katagal nating hinintay ito? Halos 10 taon. 10 taon ng what-ifs. 10 taon ng debate sa social media. 10 taon ng mga tanong na walang sagot. At ngayon biglang may pag-asa. Pero bago tayo mag-celebrate, kailangan ninyong malaman ang buong kwento. Kailangan ninyong maintindihan kung bakit mas importante itong rematch na to kaysa sa unang laban. Dahil ang nakataya dito, hindi lang pride, hindi lang legacy, kundi ang katotohanan. Isipin nyo to 2026, dalawang legends, dalawang kampiyon na nag-define ng boxing sa kanilang generation. Si Manny Pacquiao, ang only 8-division world champion sa kasaysayan, at si Floyd Mayweather Jr., ang undefeated 50-0, ang money, ang defensive genius na walang nakuhang matinding suntok sa buong karir niya. Kapag nagsalubong sila ulit sa ring, hindi yan simpleng boxing match. Yan ay katapusan ng pinakamalaking rivalry sa modern boxing history. Yan ay ang closure na kailangan ng buong mundo. Pero sandali muna. Bago tayo mag-usap tungkol sa 2026, kailangan nating bumalik. Kailangan nating alamin ang tunay na nangyari noong May 2, 2015. Kasi yung laban na yon, may sikreto, may nangyaring hindi alam ng karamihan, at yung sikreto na yan ang dahilan kung bakit kailangan ng rematch. Kaya makinig kayo ng mabuti. Dahil ang istoryang ito, mas complicated kaysa sa iniisip ninyo. At magsisimula tayo sa pinakamadilim na sikretong itinago ni Manny Pacquiao sa buong mundo. Mayo 2, 2015, Las Vegas, Nevada, MGM Grand Garden Arena. Nakaupo kayo sa harap ng TV, kasama ang pamilya, mga kaibigan, buong barangay nag-gather para manood. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang laban na to? 4.6 million pay-per-view buys, $600 million sa total revenue. Ang pinakamalaking boxing event sa buong kasaysayan. Hindi lang Pilipinas ang nanonood, buong mundo, China, Mexico, Middle East, Europe. Lahat nag-abang, lahat nag-pray para kay Manny. Lahat umaasa na ito na ang gabi na magiging immortal si Pacquiao. Pero may mali. Ilang linggo bago ang laban, habang nag-training si Manny sa wildcard gym, may nangyari. Isang simpleng sparring session, isang maling galaw, at biglang sumakit ang kanyang kanang balikat. Rotator cuff injury. Ang doctors ay nagpatingin, nag-examine, at sinabi ang masama. Kailangan ng anti-inflammatory injection para mabawasan ang pain at inflammation. Pero alam niyo ba ang nangyari? Ang Nevada State Athletic Commission tumangging payagan ang injection. Oo, tama ang narinig niyo. Ipinagbawal nila. So ano ang ginawa ni Manny? Lumaban pa rin. Isipin niyo yung pressure. Ang buong mundo nakatingin. Millions of dollars nakataya. Ang pride ng Pilipinas nakasalalay sa mga kamay niya. Hindi pwedeng mag-cancel. Hindi pwedeng mag-back out. Kaya kahit sugatan, kahit hindi 100%, pumasok siya sa ring. At habang tumatagal ang laban, kitang-kita kung paano siya nahihirapan. Yung signature na left straight niya, kulang sa power. Yung combinations niya, hindi ka fluid. Si Floyd Mayweather, ang defensive genius, nag-adjust agad. Nag-exploit ng weakness. At sa huli, unanimous decision para kay Floyd Mayweather. Pero sandali. Nung natapos ang laban, nung nawala na ang cameras, doon nagsimula ang tunay na kwento. Si Pacquiao ay nag-undergo ng surgery sa balikat immediately after ng fight. Significant tear sa rotator cuff. 6 months rehabilitation. At sa isang interview, finally sinabi niya ang totoo. I tried my best but I was fighting with one hand. Nag-trending worldwide. Ang mga tao ay nagalit. Bakit hindi sinabi before the fight? Bakit pinayagang lumaban ng injured? At ang pinakamalaking tanong na tumatak sa isipan ng lahat, ano kaya ang mangyayari kung healthy si Manny noong gabing yon? Natapos ang laban.
Nag-announce ang referee ng decision. At biglang, ang social media ay sumabog. Twitter, Facebook, Instagram, lahat ng platforms puno ng galit, disappointment at debate. Kasi tingnan nyo ang scores ng judges. 118, 110, 116, 112, 116, 112. Unanimous para kay Mayweather. Pero maraming boxing analysts, former champions, at milyon-milyong fans ang disagreed. Sabi nila, masyadong malaki ang margin. Sabi nila, closer dapat ang fight. Si Teddy Atlas, legendary boxing trainer, sinabi, the scoring didn't match what we saw. Si Oscar De La Hoya, former opponent ni Pacquiao, nag-tweet, Mayweather won but not by that much. Ang mundo ay nag-divide. Pero huwag natin kalimutan ang context. Nung time na yon, wala pang alam ang mga tao tungkol sa injury. Lahat nag-judge base sa nakita nila. Si Mayweather ay nag-dominate sa defense, nag-control ng pace, at nag-land ng cleaner punches. Si Pacquiao ay nag-attack, nag-pressure, pero kulang sa effectiveness. Normal na analysis, di ba? Pero ngayon alam na natin ang hidden truth. Alam na nating may injury. Alam na nating one-handed lang si Manny. Kaya ang tanong ngayon, valid ba ang scores? Fair ba ang resultado? O kailangan ng asterisk sa boxing records? Ang irony dito, grabe. Si Floyd Mayweather throughout his career, kilala sa pag-select ng opponents at sa perfect timing. Never siya nag-take ng unnecessary risks. Strategic ang bawat desisyon. At nung time na humingi si Pacquiao ng rematch clause sa contract, tinanggihan ni Mayweather. Wala, one fight lang, winner takes all, walang second chance. Kaya ngayon, after almost 10 years, biglang may opportunity ulit, pero sino ba talaga ang may advantage? Ang 47-year-old Pacquiao na proven na kaya pa ring lumaban sa championship level? O ang 48-year-old Mayweather na retired na at nag-focus na lang sa exhibition matches? Pero ang pinakamalaking mystery ng lahat, ano ba talaga ang tunay na skill level ni Pacquiao kung walang injury? Tingnan niyo ang track record niya before 2015. Demolished niya si Oscar De La Hoya. Knocked out niya si Ricky Hatton sa second round. Dominated niya si Antonio Margarito, Miguel Cotto, Shane Mosley. 8-division world champion. Only one in history. Tapos bigla, nung time ng biggest fight niya, injured. Coincidence? Bad timing? O sadyang unfair ang universe? Ang sagot sa tanong na yan, makikita lang natin kung matutuloy ang 2026 rematch. Kaya ang pressure ngayon kay Mayweather, tatanggapin niya ba ang challenge? Hunyo 2025, Canastota, New York, International Boxing Hall of Fame. Isang emotional ceremony na nag-celebrate ng greatest boxers sa kasaysayan. At sa stage, wearing a sharp suit with tears in his eyes, nakatayo si Manny Pacquiao. Induction speech niya, hindi lang tungkol sa boxing, tungkol sa journey, tungkol sa batang walang-wala sa General Santos City na naging world champion, tungkol sa faith, sa family, sa Pilipinas. Si promoter Bob Arum nandoon, si Freddie Roach nag-cry, buong boxing community nag-stand-up ovation. After decades of sacrifice, blood, sweat at tears, finally recognized si Pacquiao bilang one of the all-time greats. Immortalized na siya, legend status. Tapos na dapat ang kwento, di ba? Mali. Kasi si Manny Pacquiao, hindi ordinary na tao. 1 month later, Hulyo 2025, surprise announcement. I'm coming back. Bumalik siya sa training. Bumalik siya sa strict diet. Bumalik siya sa 5 a.m. road work, sa mitts, sa sparring, sa lahat ng sacrifice na kailangan. At ang target niya, si Mario Barrios, current WBC welterweight champion. Mas bata ng 15 years kay Manny. Height advantage, reach advantage, young, hungry, at prime. Lahat ng experts sinabi, Manny, retire na. Enjoy your legacy. Don't risk it. Pero si Pacquiao never nag-back down sa challenge, never takot sa kahit sino. August 2025, Saudi Arabia. Ang laban ay nag-push through. At alam niyo ba ang nangyari? Majority draw. Ibig sabihin si Pacquiao, 46 years old, nag-compete equally with a champion sa prime niya. 12 rounds, full distance, walang knockdown, walang quit. Yung speed, nandoon pa rin. Yung footwork, still elite. Yung heart, hindi nawala.
Si Barrios retained ang title, oo, pero hindi siya nag-dominate. Hindi niya na-break si Manny. At ang reaction ng boxing world? Shock, amazement, respect. Kasi sino ba ang 46-year-old na kaya pang mag-compete sa highest level? Literally, almost walang precedent sa modern boxing. Kaya ngayon, isipin niyo ang significance nito. Si Pacquiao just proved na ang edad hindi excuse. Proved na ang skills niya timeless. Proved na kahit retirado na siya for years, comeback niya legitimate, hindi gimmick. At yan ang reason kung bakit serious ang rematch talk with Mayweather. Hindi ito exhibition match. Hindi ito para sa clout lang. Si Manny capable pa ring lumaban competitively, capable pa ring manalo. At kung si Mayweather ay tatanggap ng challenge, alam niyang hindi basta-basta opponent ang haharapin niya. Haharapin niya ang version ni Pacquiao na may proving point. Ang version na gustong i-rewrite ang 2015. Ang version na walang injury. Ang version na all-in. Pero habang tayo nag-focus sa boxing career ni Manny, may ibang buhay siya na hindi lahat aware. 2010, naging congressman siya ng Sarangani Province. 2016, naging senator ng Pilipinas. Nakaupo siya sa Senate floor, nag-debate ng bills, nag-author ng legislation para sa sports development, sa housing, sa aid para sa mahihirap. Imagine, yung taong sumasapak sa ring para kumita ng millions, nag-serve din sa government para tulungan ang bayan. Two different worlds, two different battles. Pero si Pacquiao, ginawa niya pareho. Morning, Senate hearings. Afternoon, training sa gym. Gabi, strategy meetings para sa legislative work. Walang pahinga, walang reklamo. Pero ang 2022 naging turning point. Si Manny tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, campaign niya grassroots. Nag-ikot siya sa provinces, sa barrios, nakipag-usap sa ordinaryong tao. Platform niya, anti-corruption, pro-poor, sports development, economic reform. Maraming naniniwala sa kanya, maraming sumuporta. Pero sa election day, hindi siya nanalo. Disappointed ba siya? Siguro. Pero yung fire niya, hindi nawala. Yung desire niya na mag-serve, nandoon pa rin. At habang nag-reflect siya after ng political defeat, naisip niya, ano pa ba ang kaya kong gawin para sa Pilipinas? Saan pa ba ako makaka-inspire ng tao? At doon nag-click. Boxing. Ang dahilan kung bakit siya naging household name. Ang dahilan kung bakit nag-unite ang buong bansa every time may laban siya. Ang dahilan kung bakit proud ang mga Pilipino. Kaya kahit tapos na ang political career, bumalik siya sa roots. Bumalik siya sa lugar na nag-define sa kanya. Hindi para sa pera, kasi billionaire na siya. Hindi para sa fame kasi legend na siya, kundi para sa purpose. Para ipakita na kahit anong edad, kahit anong setback, kaya mo pang bumangon. Kaya mo pang lumaban. Kaya mo pang manalo. Kaya ngayon, nung nag-announce siya ng interest sa Mayweather rematch, iba ang meaning. Hindi lang personal vendetta, hindi lang boxing rivalry. Ito ay symbol ng Filipino resilience, symbol ng never give up mentality. Kasi si Pacquiao nag-represent ng bawat Pilipino na nag-struggle, na nag-fall, na nag-try ulit. At kung makikita natin siya sa ring ulit, laban sa taong tumalo sa kanya at this time manalo siya. Ang impact niyan, beyond sports. Yan ay national redemption. Yan ay proof na ang Pilipino hindi sumusuko. At yan ang reason kung bakit importante ang laban na to. Kasi nasa dugo natin, boxing. Nasa dugo natin. Pero teka muna. Pag-usapan natin ang kabilang panig ng kwento. Si Floyd Joy Mayweather Jr., 50 wins, 0 losses. Perfect record, undefeated. Ang only modern boxer na nag-retire without a single loss sa professional record. Think about that. Lahat ng greatest boxers sa history, may talo. Si Muhammad Ali, may talo. Si Sugar Ray Leonard, may talo. Si Mike Tyson, maraming talo. Pero si Floyd, wala. 0. At ang record na yan, hindi dahil sa luck, dahil sa strategy, dahil sa discipline, dahil sa genius level ng defensive boxing. Shoulder roll, counter-punching, ring IQ na off the charts. Para kay Floyd, boxing hindi brawl, boxing ay chess match. Retired na siya officially noong 2017 after defeating Conor McGregor, pero hindi siya tumigil sa ring. Exhibition matches. Naglaban siya kay Logan Paul, isang YouTuber.
Naglaban siya kay Tenshin Nasukawa sa Japan, knocked out in 1 round. Naglaban siya kay Don Moore, easy work. Mga exhibition lang, walang stakes, purely for entertainment at millions of dollars. Pero doon makikita ang pattern. Si Floyd careful. Hindi nag-take ng real risks. Hindi nag-accept ng fights na baka makapatalo sa kanya. Kasi alam niya, ang brand niya, built on perfection. Built on 50-0. At pag nag-lose siya, nawala ang mystique, nawala ang leverage, nawala ang money sa Money Mayweather. Kaya ngayon isipin nyo ang dilema niya. Si Pacquiao, publicly nag-challenge. Buong mundo nanunood. Ang fans nag-demand ng rematch. Pero ano ang risk para kay Floyd? Pag natalo siya, ang 50-0 naging 51. Ang perfect legacy may blemish. Ang narrative na greatest defensive boxer of all time may question mark. At hindi basta opponent lang si Pacquiao. Ito yung taong pinag-usapan ng buong mundo for years bilang possible threat sa kanya. Ito yung taong sinasabi ng marami na dapat nanalo noong 2015 kung healthy. Ito yung taong kahit 46 years old, proven pa rin na competitive sa championship level. Pero may twist. Si Floyd, 48 years old na rin sa 2026. Ang reflexes slower na compared sa prime. Ang conditioning hindi na ganun ka-sharp. Nag-rely siya sa pad work at light sparring, hindi full training camp. Exhibition mode lang ang lifestyle niya for years. So pag nag-accept siya ng legit fight kay Pacquiao, kailangan niya bumalik sa hardcore training. Kailangan niya mag-sacrifice ulit. Kailangan niya i-risk ang health, ang body, ang legacy. Ang tanong, worth it ba? Para sa pera, yes, dahil billions ang kikitain. Para sa ego, siguro kasi gusto niyang i-prove ulit na siya ang best. Pero para sa legacy, that's the gamble. Kaya ang mundo nga'y naghintay. Will Floyd bite? O mag-decline ulit siya at sabihing I already beat him once, nothing to prove? Sabi ni Pacquiao sa press conference, I hope that in the negotiations, we can understand each other and we can negotiate well. Simpleng statement, pero alam niyo ba kung gaano ka-complicated ang ibig sabihin niyan? Negotiations para sa mega fight na ganito, hindi simple contract signing. Ito ay months ng back and forth. Lawyers, promoters, networks, sponsors, lahat may say. Unang tanong, purse split. Sino ang makakakuha ng mas malaking percentage? Noong 2015, 60-40 split in favor of Mayweather. But now, iba na ang situation. Si Pacquiao may recent win streak at competitive pa rin. Si Mayweather, matagal nang walang legit fight. So equal split ba, 50-50? O mag-demand pa rin si Floyd ng bigger share dahil sa name value niya? Pangalawang tanong, venue. Saan gaganapin? Las Vegas ulit? Traditional boxing capital? Saudi Arabia, kung saan maraming pera at willing gumastos ang government para sa major sporting events? O baka naman, plot twist, sa Pilipinas? Imagine, Philippine Arena o MOA Arena, 50,000 to 60,000 screaming Filipino fans. Home advantage para kay Manny. Pero realistic ba yan? Politically, economically, logistically. Ang venue choice, huge impact sa atmosphere, sa revenue, sa psychological edge. At alam ni Floyd, never siya nag-fight outside ng comfort zone niya. Always Vegas, always controlled environment. So papayag ba siyang lumabas ng formula niya? Pangatlong tanong, rules at regulations. Standard 12 rounds? Welterweight limit na 147 pounds. Glove size, drug testing protocol, referee selection, lahat yan, negotiable. At lahat yan may advantage at disadvantage depende sa agreement. Remember, noong 2015 may issue sa anti-inflammatory injection ni Pacquiao. Dapat ngayon, crystal clear ang medical protocols. Dapat transparent. Dapat walang hidden issues. Kasi pag may nangyaring controversial ulit, tapos na ang credibility ng rematch, wala nang third chance. Ito na ang finale. Kaya kailangan perfect ang execution ng lahat ng detalye. At ang pinakamalaking wild card, deadlines. Sabi nila 2026. Pero kailan exactly? Early 2026, Mayo, like the first fight? Mid-year? Or late 2026? Ang timing, crucial. Kasi both fighters, tumatanda. Every month counts. Every week ng training camp, wear and tear sa katawan. Si Pacquiao, turning 47 in December 2025.
Si Mayweather, turning 49 in February 2026. Realistically, may window lang sila ng few months para gawin ito while both are still capable. Pag nag-delay ng sobra, baka too late na, baka injured na, baka ayaw na ng katawan. Kaya ang pressure ngayon, decide fast, negotiate fast, make it happen fast kasi ang opportunity na to, limited time offer lang. And once it's gone, wala nang rematch, wala nang closure, habang buhay na what if. Pag-usapan natin ang tunay na stakes dito. Para kay Manny Pacquiao, ano ba ang ibig sabihin ng rematch na to? Ito ay redemption. Ito ay chance na i-correct ang 2015. Ito ay opportunity na ipakita sa mundo na yung talong yon hindi dahil kulang siya, dahil injured siya, dahil unfair ang circumstances. Pag nanalo siya ngayong 2026, healthy at prepared, ang legacy niya ay mag-shift completely. Hindi na siya yung boxer na natalo kay Mayweather. Siya ay yung boxer na nag-avenge ng sarili niya. Yung boxer na nag-prove na kaya niyang talunin ang undefeated. Yung boxer na nag-solidify ng claim bilang one of the greatest of all time, walang asterisk, walang doubt. Para naman kay Floyd Mayweather, mas complicated. Pag nanalo siya, ano ang achievement? Technically, tinalo niya na si Pacquiao before. So ano ang bago? Mag 51-0 ang record? Okay, impressive, pero hindi game-changing. Ang narrative magiging, he beat an old Pacquiao twice. Hindi gaanong legacy-defining, pero pag natalo siya, boom, 51, ang perfect record na wala. Ang undefeated status tapos na. Ang mystique, destroyed. At hindi lang basta talo. Talo kay Pacquiao, yung taong maraming nagsasabing dapat nanalo na noong 2015. Yung taong ginamit niyang stepping stone para sa biggest payday in boxing history. Ang irony, brutal. Kaya para kay Floyd, high risk, low reward scenario ito. Pero tingnan natin ang bigger picture. Boxing history, lahat ng great rivalries may definitive ending. Ali versus Frazier, 3 laban settled. Leonard versus Duran, 2 laban settled. Pero Pacquiao versus Mayweather, 1 laban lang at questionable ang circumstances. Kaya ang boxing community gutom sa closure, gutom sa clear answer. Sino ba talaga ang better fighter? Sino ba dapat maging face ng their generation? At ang sagot sa tanong na yan, hindi makukuha through debates lang or analytics. Makukuha lang yan through actual combat, through the ring, through blood, sweat, at 12 rounds ng war. Kaya ang 2026 rematch, kung matutuloy, ito ay hindi lang boxing match. Ito ay historical event. Ito ay final chapter ng pinakamalaking rivalry sa modern era. Ito ay closure para sa fans na nag-argue for almost 10 years. Ito ay validation para sa kung sino man ang mananalo at para sa kung sino man ang matatalo. Ito ay end ng certain narrative pero possibly birth ng new respect. Kasi sa boxing, ang legacy hindi lang tungkol sa wins and losses. Tungkol din yan sa kung sino ang nilabanan mo, paano mo nilabanan, at kung ano ang in-sacrifice mo para sa sport. At both Pacquiao and Mayweather nag-sacrifice ng everything. Kaya deserve nila ang final showdown. Deserve nila ang proper ending. At deserve natin ang mga fans na makita yon. Nung nag-announce si Pacquiao ng interest sa rematch, literal na sumabog ang internet. Twitter trending worldwide. Instagram flooded ng posts. TikTok puno ng reaction videos. Facebook groups dedicated sa boxing, nag-debate ng 24/7. At ang opinions, divided. May mga tao na super excited, nag-comment ng, finally, this is what we've been waiting for. May mga tao naman na skeptical, nag-comment ng, they're too old na, baka exhibition lang to. May mga tao na nag-analyze ng odds, nag-compare ng current stats. At may mga tao na nag-create ng memes, nag-joke tungkol sa edad, sa purse money, sa lahat. Ang engagement, record-breaking. Millions of reactions in just few hours. Celebrity reactions, grabe din. Si Oscar de la Hoya nag-tweet agad, if this happens, I'll be ringside, no question. Si Mike Tyson nag-share ng opinion sa podcast niya, Manny still has that fire. Floyd? I don't know if he wants it bad enough. Si Stephen A. Smith ng ESPN nag-dedicate ng buong segment sa First Take, discussing the implications. Si Joe Rogan nag-invite ng boxing analysts sa podcast para mag-breakdown. Even athletes from other sports nag-chime in. Si LeBron James
nag-like ng posts about the rematch. Si Cristiano Ronaldo, nag-comment sa Instagram. Ang buzz beyond boxing, ito ay mainstream cultural moment. Pero ang most interesting part, ang divide ng opinions based sa generation. Younger fans yung nag-grow up watching Mayweather's defensive masterclass, loyal kay Floyd. Sabi nila, Mayweather is the GOAT. He'll school Pacquiao again. Older fans, yung nakawitness ng Pacquiao's prime, loyal kay Manny. Sabi nila, Pacman in his prime destroys Floyd. Even now may chance pa rin siya. Filipino fans obvious, majority kay Pacquiao. American fans mixed pero maraming kay Mayweather. Mexican fans interesting, marami kay Pacquiao dahil sa respect niya kay Mexican boxing legends. Middle East fans excited kasi baka sa Saudi Arabia ang venue. Ang laban na to, global phenomenon talaga. At ang betting odds? Initially, analysts nag-favor kay Mayweather dahil sa undefeated record at sa previous victory. Pero nung nag-circulate ang videos ng Pacquiao's training, nung nakita ng tao yung speed niya sa mitts, nung nag-viral yung clips ng Barrios fight showing na competitive pa rin siya, ang odds nag-shift, nag-closer. From initial projections ng Mayweather 300, naging closer to 150 or even pick'em sa some bookmakers. Ibig sabihin ang public perception, nag-realize na hindi ito one-sided affair. Nag-realize na si Pacquiao, legitimate threat pa rin. At ang realization na yan nag-add ng more hype, more intrigue, more reason para manood ang buong mundo. Ang projection ng viewership? Possibly 5 million pay-per-view buys. Possibly 1 billion in total revenue. Possibly ang biggest sporting event ng 2026. Kaya heto na tayo. 2026. Isang taon na lang, isang taon para mag-materialize ang pinakahinihintay na rematch sa boxing history. Pero ang tanong na nasa isip ng lahat, matutuloy ba talaga? Kasi alam natin maraming mega fights na nag-fall through, maraming negotiations na nag-fail, maraming promises na naging empty words lang. Si Pacquiao, clear na clear ang statement niya. Ready siya, willing siya, determined siya. Pero si Mayweather, tahimik, walang official response, walang confirmation, walang denial, just silence. At ang silence na yan, either strategic o sign ng hesitation. Either tactic para mag-build ng more hype o legitimate uncertainty kung worth it ba talaga. Tingnan natin ang realistic scenarios. Best case scenario, negotiations magiging successful, both camps mag-agree sa terms, announcement ng official date within few months, massive promotional campaign at sa 2026, mangyayari ang laban, billions earned, millions watching, history made, closure achieved. Worst case scenario, negotiations mag-breakdown, egos mag-clash, demands hindi mag-meet, at ang rematch magiging another what could have been sa boxing folklore. Parang Pacquiao versus Mayweather ng 2000s na nag-take ng 6 years bago nag-happen. O worse, hindi na talaga matutuloy kasi both fighters mag-decide na hindi na worth it ang risk. Pero alam nyo ba ang pinaka-ironic part ng lahat? Time. Noong 2015, both fighters nasa prime pa, or at least near prime. Peak condition, peak skills. Yun dapat ang perfect timing. Pero dahil sa politics and sa money issues, sa ego, nangyari lang. At ngayon, almost 10 years later, both aging, both supposedly retired, ngayon pa nag-align ang stars para sa rematch. Kung matutuloy man, hindi na ito yung absolute peak versions nila. But you know what? Baka mas interesting pa yan. Kasi ngayon walang excuses. Walang injury excuse. Walang not in my prime excuse. Pareho silang tanda. Pareho silang may disadvantages. Pareho silang may something to prove. Level playing field, fair fight, at yan ang gusto ng tao. So ano ang sagot? Mangyayari ba? Honestly, tayong lahat naghihintay lang. Nag-pray. Nag-hope. Kasi alam natin, kapag nangyari ito ay once in a lifetime. Ito ay generational event. Ito ay yung moment na ikukwento natin sa mga anak natin. Nandoon ako. Nanood ako. Nakita ko ang final chapter. At kung sino man ang manalo, kampyon. Kung sino man ang matalo, respeto pa rin. Kasi sa dulo ng araw, ang laban na to, hindi lang tungkol sa pride o pera. Tungkol to sa legacy. Tungkol to sa truth.
tungkol to sa question na nag-haunt sa atin for almost 10 years. Sino ba talaga? At sa 2026, sana makuha natin ang sagot. Sana makita natin ang laban. Sana maging parte tayo ng history. Dahil kung hindi, we'll be left wondering. Forever. At yan ang pinakamasakit na ending sa lahat. Ang never knowing. Ang eternal what if. Kaya Floyd, kung naririnig mo to, give us the fight. Give us the answer. Give us the closure we deserve.